buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Much from Little. Madalas na reklamo ng mga tao, sila ay kapos, kulang sa resources, nagdarahop. Tama ba yan at totoo? Ito ang ating pag-aaralan ngayon, pinamagatan natin, much from little. Maaaring maraming magmula sa mukhang kakaunti. Salamat po o Diyos sa buhay na idinagdag mo sa amin ngayong araw na ito. Salamat po sa kalusugan na aming tinatamasa, sa mga taong ipinadadala mo upang kami tulungan, mahalin, ituwid. At salamat, Panginoon, sa iyong walang katapusang pagpapala. Humihingi kami ngayon ng espiritual na pagkain, O Diyos. Nawa ay buksan mo ang aming mata na makakita ng mga bago, mga karagdagang kaalaman mula sa mga dati na at mga lumang kwento. At ang aming dalangin, Panginoon, kayo po ang maging tagapanguna ngayon, tagapangaral, tagapagturo. Akayin niyo po kami nung tumaas ang aming kaalaman, lumawak ang aming isip, at lalo naming maunawa ang iyong kagandahang loob. Father, we ask you to give us a very simple message that comes from your heart, which can give us life, which can add beauty, color to the way we look at life. And we pray, Father, that all of this will always end up to your glory, in the praise of your Son, and to the betterment of our lives. Father, lead us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Much from little. Lumang kwento, sikapin natin na makita sa mga bagong pananaw. Mark 6:30-44, we will begin with verse 30. After the apostles returned to Jesus, they told him everything they had done and taught. Ipinadala ng Panginoon ang kanyang mga disipulo na magmisyon, magturo, magpagaling ng mga may sakit, magpalaya sa mga inaalihan ng mga masasamang espiritu, at matapos ang kanilang mga paglalakbay at paglilingkod, sila ay nag-uusap-usap, pinagpupulungan nila ang mga naganap. There was reporting and feedback. Of course, it's important to hear what they have done. At dapat ginagawa natin sa buhay itong pagre-report for information, for correction, and commendation. Sa trabaho, sa bahay, pag may assignment ka, dapat nire-report mo kung ano nangyari. Kahit hindi ka tinatanong, hindi itinatago ang mga mali para maituwid. Mapagalitan ka man, kung minsan na ikaw ay maparusahan ng konti, pero mabuti yon kaysa itinatago ang mali dahil hindi yun maitutuwid kahit kailan. So there was a lot of reporting and feedback that they were giving to Jesus. Mark 6:31-32. But so many people were coming and going that Jesus and the apostles did not even have a chance to eat. Then Jesus said, "Let's go to a place where we can be alone and get some rest." They left in a boat for a place where they could be alone. Napakasarap po maglakbay dito sa mga baybayin ng Sea of Galilee dahil napakaliit ng nagbago mula nung panahon ng Panginoon. The Israelites must have a very, very strict policy to restore and to preserve the beauty and the serenity of the environment, that up to now, if you walked along the shores of Galilee, it is not so difficult to imagine how it was during the time of the Lord. At ang Panginoong Jesus ay dahil siya ay karpentero at ito ang kanyang namanang trabaho sa kanyang earthly father na si Joseph, maaring siya ay maraming kinumpuni, ni-repair, inayos ng mga bangka. Dahil karpentero siya, kaya meron siyang friendship with fishermen, and it became natural for him to recruit this fisherman into his inner circle when he began his public ministry. And these were the same people who were with him throughout his earthly ministry. Sa kanilang mga paglalakbay ay sobra naman silang naging popular, dinudumog ng mga tao,
at hindi na sila makapagpahinga. Kaya itong in-report na incident na ito that they were having a meeting, they were fellowshipping with one another, and yet they could not even find time to eat because the people never gave them the time to eat. The people were forever bringing to their attention the many needs that beset their lives. So ang ginawa ng Panginoon, niyaya niya ang kanyang mga disipulo na sumakay sa bangka, tumawid ng lawa at iwan sumandali ang mga taong pinaglilingkuran nila para makapagpahinga naman sila. So we see here that rest and space was important even for the apostles, even for the workers. We see here Jesus as a very considerate leader. Hindi niya dinudurog, pinapagod to the point of exhaustion ang kanyang mga alagad. He doesn't just use even the workers that were around him. It was out of the usual, the mold, the traditional serve till you drop religiosity that was famous then and up to this point still remains famous. Parang out of character na iiwan nila yung mga taong nangangailangan ng ministration. Pero ito, ang ginawa ng Panginoon, pinagpahingan niya ang mga lingkod niya. Why? Because rest cures. Rest prevents many illnesses. Marami po tayong sakit kasi kulang tayo sa pahinga. Meron namang mga taong may sakit kasi sobra sa pahinga. Siyempre, magkakasakit ka rin pagka wala kang ginagawa. Rest cures and prevents many mistakes. Maraming mali na nagagawa dahil pagod, sobrang pagod, o sobrang walang ginagawa, wala tuloy practice. Kaya dapat balanse ang tao. Mahalagang lesson agad na mapipick up natin from the story, rest regularly. Kahit ka pa naglilingkod kasama ni Jesus, lalo mong kailangan yun because you have to be able to give quality ministration. Rest on time and rest in cycles. Hindi pwedeng 3, 4, 5 buwan kang sobrang mapapagod at magbabawi ka na lang ng isang mahabang bakasyon. The Lord God in heaven has decreed that every 6 days of work must be broken by a day of rest. Siya ang maker, creator, manufacturer, so to speak, of our bodies. Alam niya kung hanggang saan ang kaya ng katawan. The spirit is willing sometimes, but the body has limits. At ito, ang sinabi ng Panginoon, okay, observe load limits. Para mga tulay, load limit, 10 tons, 15 tons, 5 tons. Hindi pwedeng tawiran yun ng napakabibigat na mga sasakyan dahil guguho. Ang mga airport runways have limits. Pwede ka ba sa mga transcontinental planes o mga small planes lang? Dapat ino-observe natin yung mga limits natin. And the Lord wanted His disciples to be able to get that kind of rest. But will the people allow them to have that kind of rest? Mark 6:33-34. But many people saw them leave and figure out where they were going. So people from every town ran on ahead and got there first. When Jesus got out of the boat, He saw the large crowd that was like sheep without a shepherd. He felt sorry for the people and started teaching them many things. Uhaw na uhaw ang mga tao sa matinong katuruan na sa kabila ng 5 times a day prayer sa temple, sa kabila ng 5 times a day pagdarasal sa mga synagogue, walang katapusang pagkabisa ng scripture, kulang at kulang at kulang pa rin ang mga tao para silang tigang na lupa na uhaw sa dilig. Kaya nung makarinig sila ng mga turo ng Panginoon naman na hinahabol-habol nila, pinupuntahan nila kahit saan. Nung makita nila na ang Panginoon at ang kanyang grupo ay sumakay sa bangka at tinawid ang lawa, nahulaan na nila kung saan yung mga yun dadaong at buong bilis silang nagtatakbo sa pampang ng lawa. Kung kaya't nung dumating ang Panginoon at ang kanyang grupo doon sa kabila ng lawa, nando na naman yung mga tao nag-aabang na sa kanila. Naunahan pa sila. Pwedeng mangyari yon lalo kung naiba ang ihip ng hangin at kalaban ng takbo ng bangka yung hangin, medyo babagal talaga yon, kaya naunahan pa sila ng mga tao. The people were thirsty. They were hungry for sound teaching. And these people, amazingly, are able to do that.
They are to work for and seek spiritual feeding. So do we. Dapat naghahanap tayo ng feeding. Hindi ko ano na lang ibigay sa iyo, happy ka na buong buhay. Naghahanap ka ng growth. Naghahanap ka na lumago ang pagkakilala mo, ang paglilingkod sa Diyos. Because we have to grow from glory to glory. Dapat may kani-kanyang sikap. Ito ang mga grupo na nga ng Panginoong Hesus ang lumalayo sa kanila kahit sandali lang. Sila pa itong naghabol. At totoo naman ang sabi ni Lord, seek and you will find. Because the moment that the Lord landed there and saw them, naawa ang Panginoon. At agad-agad nagturo doon sa mga taong uhaw na uhaw sa hipo ng langit. Mark 6:35-37. That evening, the disciples came to Jesus and said, "This place is like a desert, and it is already late. Let the crowds leave so they can go to the farms and villages near here and buy something to eat." Jesus replied, "You give them something to eat." But they asked him, "Don't you know that it would take almost a year's wages to buy all these people something to eat?" So nag-isip-isip ang mga disipulo dahil gumagabi na, ang dami pa ring tao, at iminungkahi nila sa Panginoon, pauwiin nyo na yung mga tao, itaboy na natin. Magpunta na sila sa mga barabarangay, bayan-bayan sa banda-banda ron, at maghanap sila ng mabibili nilang pagkain. Dahil oras na para kumain. Sabi ng Panginoon, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. At ang sagot naman sa kanya agad, hindi niyo po babatid na higit sa isang taong sweldo ng isang tao ang kailangan para bumili ng tigkakatiting na makakain ng mga ito sa dami nila. So the solution was to send them away. Hands off tayo sa problema, sikmura nila yan, solve nila. Because the only solution that disciples could think of was to buy. And either they did not have the money or they did not want to spend that money for many other people's dinner. The solution that they had in mind was external. And this is where I want you all to pay attention. Ang solusyon na iniisip nila, nasa labas ng bulsa nila, yung 1 year's wages. Nasa labas ng kanilang kakayanan, di abot ng kanilang mga kamay sa sandaling yon o ayaw nilang abutin. They were thinking of an external solution. They were thinking of the usual solution. Kailangan bumili, therefore, they had the usual limitation. It was an issue of money and supply. There's not enough money, and there is no supply to buy. There might be a lot of money, but still there is nothing to buy. Or maybe there's both no money and no supply. But Jesus' solution was very, very interesting. Sabi niya, you solve the problem. You give them food. It was a hands-on kind of love. Yung uri ng pag-ibig na hindi itataboy yung taong nagugutom para bumalik ka na lang pag busog ka na, hindi ko na problema yung tiyan mo. Yung tatalikod ako sa'yo, may problema ka kasi ngayon, nakaka-stress ang problema mo, bumalik ka na lang pag okay ka na. No, that was not the Jesus style. Sabi niya, you give them something to eat. Mark 6:38, then Jesus said, "How much bread do you have? Go and see." Very interesting discussion. Ang binilang ng mga disipulo niya ay yung taong pakakainin at yung kakulangan nila ng pera. Ang ipinabibilang naman ni Lord, anong meron tayo? Specifically, anong meron kayo? Anong hawak nyo? Tingnan ninyo nang malaman nyo. Sabi niya, go and see. So the Jesus solution is not buy, but what do you already have? It was an internal approach. The disciples were thinking external, money that is not in our pockets, therefore we don't have it. And the Lord was thinking about food that you already have, therefore you have it. At sabi niya, go and see.
Bago kayo magdadakdak dyan, magreklamo, matakot, tingnan nyo nang makita nyo kung anong meron. Mga kapatid, do you see what you have? Do you know what you have? Or do you look beyond what you have and look at what other people have? When you have a problem, do you think external solution? May kapitbahay's savings. Other people's money. Other people's husband. Nalulungkot ako, yung husband ni kumare kailangan ko. When you have a need, do you say, outside? But the Lord says, look inside you. Look into your pocket. Look into your kitchen. Look into your life. What do you have? Ito din ang solusyon ni Elisha doon sa babaeng balo na namatay ang asawa at ang mga anak ay pambayad sa utang at heto't kinukuha na ng pinagkautangan. Nung problema siya, pumunta siya sa disciple at ang iniisip niya siguro siya pauutangin o bibigyan. Total, tauhan naman ni Elisha yung namatay na asawa niya. At sabi sa kanya sa 2 Kings 4:2 ni Elisha, tulad ng sinabi ng Panginoon, maybe there's something I can do to help. Elisha said, what do you have in your house? Again, an internal solution. Sir, sabi ng babae, I have nothing but a small bottle of olive oil. Ang solusyon ng propeta, ng lingkod ng Diyos, ano bang meron ka sa bahay nyo? Naku, walang-wala ho kami. Kung meron man, bali wala. Kaunting langis. Kaunting olive oil. But that oil was going to be the answer to her problem. You know the story. Pinarami ng Panginoon yung oil nung yung babae ay nanalig na isalin sa mga lalagyan. But initially, the widow trivialized what she had. How do you trivialize what you have? Paano natin pinaliliit sa ating pananaw, sa ating panukat, yung kung anong meron tayo? Paano nyo minemeno sa inyong sarili? Paano nyo minemeno sa inyong asawa, inyong anak, whatever? Pinapaliit. At pag pinapaliit natin kung ano yung meron na tayo nabigay ng Diyos, di ba pinaliliit din natin yung halaga ng Diyos na nagbigay noon? Ito ang malaking pagkakamali ng mga tao. Pinaliliit nila kung ano yung meron sila at ang malaki sa tingin nila, yung wala naman sa kanila pero pag-aari ng iba. At madalas, doon nagkakaroon ng kasalanan, pagkakamali, na pagdasaan mo yung hindi sa'yo. Na i-assign mo sa iba na solve ng problema mo. Ipagawa mo sa iba ang dapat ay ginagawa mo sa buhay mo. Nagpapaalaga ka pa, kailangan ka pang pigilin na mag-drugs, kailangan ka pang pigilin na maglasing, kailangan ka pang i-motivate para magtrabaho, kailangan ka pang bula-bulahin para sarili mong buhay ay paasensuhin mo. So, ganun ang mga nangyayari. Ang buhay ng tao, kailangan tinitingnan mo kung anong kaya mo at gawin mo. Hindi yung kung ano-ano ang iaasa mo sa tagalabas, sa ibang tao. Mag-aasawa ka, tapos iaasa mo sa magulang mo, ang ipapakain sa asawa mo at magiging anak mo. Magbubulakbol ka sa buhay, walang mangyayari sa'yo, tapos iaasa mo sa kapatid mo ang mga kailangan mo sa buhay. You must look within. Dahil bawat individual, bawat tao, binibigyan ng Diyos ng kakayanan, minamaliit lang natin. Sabi nga ni Shakespeare, desiring this man's art or that man's scope, with what I most enjoy, contented least. Ang hinahangad ko yung karunungan niya, kakayanan niya, kaya tuloy hindi ako kontento kung anong meron ako. So sabi ng Panginoon, tingnan niyo muna at nang malaman niyo kung anong meron tayo dito, ha? In Mark 6:38, they found out and answered, we have 5 small loaves of bread and 2 fish. O may nakita naman pala, 5 maliliit na mga pandelemon, di ba? At merong 2 tinapay na siguro, 2 isda na baka kasi laki ng tawilis. Huwag di naman sana dilis. Pero may 2 katiting na isda at 5 katiting na tinapay. John 6:9 even added a detail to it. Sabi ng mga disciples, but what good is that with all these people?
Meron po tayong 5 ditong kaprasong tinapay at 2 maliliit na isda. Pero ano na yon? Libo-libo yung mga tao. So there was a problem, great need, but meager resources. Siyempre, pinanghinaan ng loob ang mga disciples because the disciples were limited by their natural logic. Pag ang lagi nyo lang pinaandar, yung logic nyo, madalas talaga panghihinaan kayo ng loob. They were limited by natural law. And they were limited by their frames and boxes. Sabi nila, maraming tao, konting pagkain, therefore kulang. They were limited by their mindset, by their attitude. It was not wrong. It was only natural. But do you know that it's wrong to be natural only when you are dealing with God? Because God is God over the unnatural. God is God over the impossible. God is God over the laws of nature. Hindi masama na maging praktikal, normal lang yun. Pero mali na lagi ka lang maging normal sa relasyon mo sa Diyos, sa iyong pananalig at sa iyong pagsunod. Kasi ang Diyos ay above normal. Pag lagi ka lang normal, panghihinaan ka ng loob, liliit ang mundo mo, kukonti ang magagawa mo sa buhay. So, 5 tinapay, 2 isda. Mark 6:39-40. Jesus told his disciples to have the people sit down on the green grass. They sat down in groups of 100 and groups of 50. Suspense. Matapos magkaroon ng inventory, 5 tinapay, 2 isda, niya paupuin ang lahat ng tao, grupo-grupo. Grupo-grupo ng 100, grupo-grupo ng mga 50. Siguro yung mga mukhang maraming kainin, tigli 50 lang. Yung mga mukhang hindi naman malakas kumain masyado, tigli 100. Dahil yung kakainin ng isang grupo, equal sa kakainin din ng isang grupo. Hindi natin alam kung bakit, maring ganon, pero may dahilan. But what we see here, and immediately apply this in your life, brothers and sisters. If you have a problem, organization and order are necessary in problem solving. Ang unang ginawa, inventory. What do we have? And then another inventory, how much is the need? Kasi nung pinaupo ng 50, sanda-sandaan, nalaman ko ilan talaga ang tao. Noon lang siguro ko ng head count. Therefore, alam na alam ni Lord ang gagawin niya. Okay, ito ang number ng kakain, ito naman ang number ng pagkain. Many problems are caused by disorganization and by disorder. So kung gusto nating ituwid ang ating buhay, halimbawa ang budget nyo laging kulang, bilangin ninyo kung ilan ang kumakain, anong mga ginagkakagastusan, bilangin nyo kung magkano ang meron kayo, and begin from there. You have to have some science into your problem solving. So malaking suspense kung ano mangyayari matapos pinaupo ang mga tao. Nakita niyo ba kung isang pagkakasalan na ang haba-haba ng programa, ang haba ng sermon nung nagkasal, ang dami-daming arte ng mga ikinasal, maraming ginagawa, gutom na ang mga tao. Lalong-lalo yung mga hindi nakapagmerienda, mga ninong-ninang na mga 2:00 pa lang ng tanghali, nasa beauty parlor na kahit mamaya pang 6:00 ang kasalan. Mga gutom na yan. Subukan ninyo na biglang magsabing, dinner is served at buffet. Kahit pa yung mga nakatis, mga naka-high heels, para mga maton yan sa mga pag-aagawan sa pagmamadali sa pagpunta sa mga mesa. At kahit na parang petit yung babae at napaka-sexy, bunton-bunton ang kukuhanin niyang pagkain. Dahil sa gutom, ilang oras lang ng gutom, nag-aasal hayop ng maraming tao. Totoo yun. Kitang-kita nyo yan sa buffet. At pagkatapos, kahit kay haba-haba ng pila, ang tagal-tagal pang pumili, gusto na siyang dagukan ng mga nando sa pila. Ang tagal naman itong mga na pumipili na to. Wala nang inisip na iba. Inilagay na sa mesa, sa kanyang plato lahat-lahat. Di ba may nagsara na nga ang food chain dyan na nagtitinda ng salad na eat all you can on a plate? Natatandaan nyo yun, once upon a time may ganon. Pero yung maliliit na platito, kasi taas ng Tower of Babel ang na-organize na salad. Uunahin mo na yung mga matitigas na patatas, lalagyan ng mga dahon-dahon, para mga arkitekto at engineer.
para maisahan nila yung restaurant. Nagsara na tuloy. Siguro ganun ang pwede mangyari dito. Gutom na yung mga tao. Walang merienda mula nung nagtatakbo sila. So ang ginawa ni Lord, pinaupo para kung siya man ay magpa-serve ng pagkain, walang magkakagulo. Ayos. Mark 6:41. Jesus took the 5 loaves and the 2 fish. He looked up toward heaven and blessed the food. Then he broke the bread and handed it to his disciples to give to the people. He also divided the 2 fish so that everyone could have some. This is awesome. 5 tinapay, 2 isda. Anong ginawa ng Panginoon? Unang-una, obserbahan. He looked up, not down. He looked up to heaven, not on the meager resources, not on the limited resources, but he looked up to the limitless heaven. You know what that means? It's an act of faith. And he prayed, not worried. Then he blessed the food, not cursed it by minimizing it. Hindi niya sabi, ano na mangyayari dito? Ang konti-konti. Alam niyo ba na kung hahapag kayo sa pagkain, sasabihin niyo mga anak, ito lang. You are cursing your food. Kung makakakiba lang yung pagkain, oy, kung ayaw mo sa akin, di wag. Yung may hinandaan kung sino man sa bahay niyo, o bakit ganito ang itsura ng pagkain? Hindi mo bine-bless. Kahit yan, napakasamang pipintasan ng pagkain habang kumakain ka. Liban na lang, gusto mo magturo, yung talaga magtuturo ka lang sa nagluto, o masyadong maalat, susunod, wag mo ng alatan para mag-improve. Pero kung alam mo naman na ang liit-liit ng ine-entrega mo, mister, nagrereklamo ka pa na ito lang ang pagkain. Anong asawa mo? Magician? Bless the food. Wow, salamat. Hindi ito na naman. Buti nga, may kakainin ka na naman. Yung iba, wala na naman kakainin. Maraming ganon. So the Lord looked up, not down, prayed, not worried, and blessed, not cursed the food. Tanong, what do you do with what you have? Do you bless what you have? Pag tinitingnan mo ba yung pitaka mo, kukunti yung laman, naiinis ko, sabi mo, ay, salamat. Kahit kukunti kayo dyan, nag-i-stay kayo. Thank you. Pag tumitingin ka sa payslip mo, ay, ang daming deduction. Minabaliwala mo yung tinatanggap mo, ang tinitingnan mo yung wala. Ano gusto mo? Walang deduction? O wala ka nalang trabaho para walang deduction? Dapat nagpapasalamat. Pagbayaran ng buwis, ayan, bayaran na naman ang buwis. Gusto mo, lumangoy ka sa bawat ilog, walang tulay. Siyempre, kailangan gumawa ng tulay ang gobyerno, kailangan magbayad ka ng buwis. Bless your blessings. Tao man nagtatampo, sa palagay nyo ang pera, hindi nagtatampo. Sa palagay nyo ang pagkain, hindi nagtatampo. Siyempre, lahat may damdamin, ano? Kaya kung hindi mo pinupuri, laloyo ang kalalo. So, binless ng Panginoon ng pagkain. At lahat pinaglingkuran. Mark 6:42-43. After everyone had eaten and all they wanted, Jesus' disciples picked up 12 large baskets of leftover bread and fish. Now there's oversupply. There's great humor here. The Bible never tells us bakit sobra ng 12 basket, kaing, buslo. Samantalang, binilang naman yung kakain, naghihimala naman si Lord ng tama. So I like to enjoy imagining these 12 complaining disciples na may tigi-tigi sa silang dalang basket ng sobra. Yan ang pagkain nyo sa next week, ha? Nakita nila yung kayang-kaya naman pala ni Lord na pasobrahin yan. Mark 6:44, as if belatedly, there were 5,000 men who ate the food. Why do they know? Nagpaupo-upo nga, nagpabilang-bilang. Not to count the women and the children. I don't know if you would expect yourself to make the same miracle, but if you do, I will not limit you from believing that you can. But whatever degree, level, or intensity of what you can do by God's power, there is the same truth. Jesus transcends natural law. Nalalampasan ng Panginoon yung limitasyon ng kalikasan. Sapagkat siya ay anak ng Diyos,
na lumikha ng kalikasan. At kung kasama ka niya, susunod-sunod ka sa kanya, naniniwala ka sa kanya, maaambon-ambunan ka rin ng grasya, hindi ka man makapaghimala ng ganyang kalaki, maraming mga himalang magaganap sa buhay mo pag nananalig ka rin. Jesus extends the limits of the possible, so can you. Jesus opens the ways to think and solve problems. Remember, ang solution lang ng mga disciples, external, yung pala may internal solution. And I think this is one of the greatest silent lessons of this episode, that the Lord was making the people think outside of their limits, outside of the proverbial boxes. Hindi lang yung dati mo nang alam ang pwede mong pagbasihan ang pag-solve ng mga problema mo. Jesus teaches the way, the other way, and another way. And there is always another way. Huwag mo lang sasabihin, we have not done that before. Yan ang pinakamadaling magpakitid ng utak. We have not done that before. Hindi natin ginawa yan kahit kailan, therefore hindi natin gagawin. Hindi natin alam yan, therefore hindi na natin aalamin. Hindi ganyan ang ating kaugalian, therefore hindi na natin pag-aaralan. Ito ang pinakamaliit, mabilis magpaliit ng utak. But with Jesus on board, you could have other ways. You could even work on a Sabbath. You could even eat without washing your hands. You could even socialize with outcasts. You could even have dinner with prostitutes and tax collectors. You could do anything with Jesus. Basta yung puso mo nasa tamang lugar, kahit saan mo pa, dali ng katawan mo, paligiran mo ang sarili mo ng mga hindi mo dating isinasali sa buhay mo, nagbubukas ka ng pintong laging nakasara noon, binubuksan mo ang iyong isip, lalaki ang iyong mundo, lalaki ang iyong utak, and nothing will be impossible to you. So do not be limited by the usual, the small, the difficult, the impossible. Alisin nyo sa bokabularyo nyo yung, mahirap pong gawin yan. May ipapagawa ka sa karpintero, alam mo, ganito, mahirap pong gawin yan. Umuwi ka na. Huwag ka nalang magtrabaho. Ayaw mo pala mahirapan eh. Ang gusto laging madali. Pag lagi kayong takot sa mahirap, ayun, magiging mahirap kayo. Ganun ang mangyayari niyan. Naku, wala na po bang mas madaling paraan para gawin yan? Luke 1:37, nothing is impossible for God. Walang imposible sa Diyos. Yan ang sinabi ng anghel kay Maria. Dahil sinabi niya kay Maria, alam mo, sisilang ka na isang sanggol. Paano po mangyayari yun? Ka-virgin kong tao. Sabi ng anghel, nothing is impossible for God. Buti nga babae ka, manganganak ka ng walang tatay. Ang dali nun. Si Adan nga ipinanganak, walang tatay, wala ring nanay eh. So ano naman ang mahirap sa mangyayari sa'yo? Si Eva nga ipinanganak, galing sa lalaki, walang babaeng kasali. So ano naman ang mahirap na manganganak ka na babae ka na walang lalaki? Buti nga, kahit kalahati meron. Nothing is impossible for God. Again, Mary was thinking along the lines of what was normal. Sabi niya, paano ba mangyayari yun eh? Kadalaga kong tao. Sabi ng anghel, huwag mo na problemahin yun. Maniwala ka na lang. Sabi niya, let it be done to me as you have said. Ako po'y lingkod ng Diyos. At naganap. Mark 9:23, anong sagot ng Panginoon doon sa nagtanong? Kung kaya niyo po, mapapagaling niyo ako. Sabi niya, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. Even in seeking and administering cure to the sick. Napakarami niyong mababasa, mababalitaan na matinong ina, matinong magulang, matinong anak na ang kanyang mahal sa buhay, halos itinapon na ng mga ospital, iginibap na ng mga doktor, pero talagang sinikap niyang pag-aralin, sinikap nilang pag-aralan yung sakit, i-research, gamutin sa bahay, at ang daming napagaling kasi hindi sila nag-give up.
Kung may mahal kayo sa buhay, ginigive up ng doktor, ginigive up ng kung sino-sino, don't give up on them. Do what you can. Meron naman, naku, maibo po yata ang nanay. Ganon. Ba't di nyo ipagamot? Matanda na naman po siya eh. Ha? Matanda na, pwede na mamatay. Ganon. Hindi nyo na ilalaban. Hahayaan nyo nang matumba na lang dyan. Pag inilalaban ng tao, may nangyayari. Kailangan hindi ka give up ng give up. Ano ba ang miracle? Una, yung imposible, nangyayari. Pero may iba pang kahulugan ng miracle. Yung mahirap, nangyayari dahil willing ka mahirapan. Miracle din yon. Kasi yung tinatamad, yung ayaw kumilos, nakikilos, isang malaking himala yun. At maraming nangyayari when you don't give up. The disciples wanted to give up on the people. They have a need that we cannot give, send them away. And Jesus said, what do you have? Solve it. 12 basketfuls of leftover. There's humor, irony, and definitely a great lesson in that. Nothing is too little for God to multiply. Just give God something. Kasi yung nothing to something, yun ang magic. And God doesn't do magic. God makes miracles. There must be something para maging maraming somethings. Bigyan mo ng pagsisikap mo, nag-aral ka, paghimalaan ka ng Diyos na pumasa sa board, pero nag-aral ka. Give Him something to multiply. Gusto mong magkapera, yumaman, wala ka namang ginagawa. Mamuhunan ka kahit konti. Give Him something to multiply. Gusto mo ma-promote sa trabaho, give God something to multiply. Have a perfect attendance, excel in your work, have a good output, and then you give God something to multiply. No one is too small for God to multiply or to use. You can be too big for God to use, but not too small. Little size and amount is only a matter of perspective. Walang maliit sa Diyos. Bakit? Daig pa ng Diyos ang microscope eh. So walang maliit. Wala ring malaki sa Kanya kasi daig pa niya ang telescope. Saan ka nakatingin? Sa telescope? Nabaligtad na yung malayo lalo lumalayo? O yung malayo lumalapit? It's all a matter of lenses. What lenses are in front of your eyes? How do you look at life? Pinapaliit mo ba yung malaki? Pinapalaki mo ba yung maliit? What do you need in life? Do a Jesus. Look at and see what you have. Right now, I like to ask you, brothers and sisters, what are your needs? What do you want? Then, look inside of you and see what God has already given you. What do you have? Don't think of what you don't have. Think of what you have. Be thankful. In faith, lift them up to the Lord. Do not curse what you have. Bless what you have. Especially people, who do you have in your life? Do you curse them or do you bless them? Ama namin, turuan niyo po kami maging appreciative sa mga pagpapalang binibigay niyo. Huwag kami laging maghanga doon sa wala sa amin. Maliitin namin at hindi makita yung nasa amin na. You are really fair. You are a God of justice. You give to each one, only we fail to see. Kaya ibukas niyo pong aming mata, at kung ano man ang mga problema, kanya-kanya mga challenges na hinaharap ng bawat isa, yun ang una namin gawin, to learn from this story and to look and see what we have. Like that widow that had little oil that you multiplied. Turuan mo kaming makita na nasa amin na mismo ang sagot sa aming mga dalangin. Nasa amin ang kamay noon pa man, bago kami humingi, buksan niyo pong mata namin para makita namin. Hindi na kami kailangang magsumamo at himukin kayo maging mabuti dahil dati na kayong mabuti. Hindi na namin kayo kailangan pangpilitin magbigay dahil talagang mapagbigay kayo. Ang buksan nyo ang mata namin para makita namin yung mga ibinigay nyo na hindi namin pinapahalagahan. Salamat sa mga nakikita at pinapahalagahan namin na lalo nyo pang palaguin. Pero yung mga iba pa, Lord, open our eyes so we can see the wonderful things that you've given us
that you could multiply as we do our part. Sa ilang saglit ng katahimikan, tunay na pagbulay-bulayan natin ang leksyon ng matandang kwento na ito, i-apply natin sa mga problema natin, mga pangangailangan, mga samo sa Diyos. Don't look beyond what is in your hands. God has already given you the answer. Lord, bless us, enlighten us, empower us, so that we could feed our own hunger with what all we already have. Let's be alone with the Lord for a while, and may the presence of God liberate us and make us see the many blessings that we have already received long ago. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Much from Little.
Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito ay ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan, ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka, kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa karilagan ng takip siling at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Hallelujah. Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa pinagin. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag,
paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ngiti ang iyong bahati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Ngiti ang iyong bati sa bawat sandali. Kayo'y hindi nagsasawa. Ako'y dinilisan, di niyo hinayaan. Kayo ang laging kasama. Hallelujah, 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 Bakit boring ang Philippine history subject sa school? Maraming mga history teachers natin, hindi talaga sila sanay, hindi sila trained to teach history. Sa kakulangan kuminsan ng budget ng mga public schools natin, kung sino na lang mahilang teacher yun ang pagtuturuin, kaya kulang sa proper treatment yung lesson. Pangalawa siguro yung istruktura ng ating mga textbooks. Puro headings and lists. Puro mga listahan at karamihan ang inililista pa puro fall. Fall of Manila, Fall of Bataan, puro fall. Kaya hindi masyadong nakaka-excite. Ang maganda, para ang history classes natin ay lalong maging kaakit-akit, ituro ito sa paraan ng Filipino na pagkukwento. At hindi lang yon, kumisit pag nagbabasa ka ng Philippine history, para ka nagbabasa ng History of the Tagalog, History of Manila. Dapat may national history, may regional history, at may local history na itinuturo sa bawat eskwelahan. Halimbawa, ikaw ay taga Cebu, meron kang pinag-aaralan na national history ng buong Pilipinas, meron kang history of the Visayas, may history of Cebu, at kung ikaw ay taga Bolhoon, meron kang local history of Bolhoon.
ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili, kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili, ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!